So, ito po ay agricultural grade salt fertilizer. Local product po ito. Galing yata ito ng Mindoro. Binigay dito sa Region 6 ng Philippine Coconut Authority. So, yung gagawin po natin ay mag-aabono po tayo ng asin sa lakatan. Paano ba? How to fertilize lakatan with salt? Ay dahil po sa maraming ayaw maniwala po dito. This is not for sale, this is not for human consumption. Yun po, pero nag-try po kaming mag-consume. Pwede po siya. Pero hindi po natin hindi po natin siya nire-recommend kasi nga nakalagay dyan, not for human consumption. Mga ka-agree. Sagutin lang natin yung tanong, paano ba mag-fertilize ng asin sa lakatan? Ayun, hindi naman yung wala eh. Yan po ang laman. Isang magandang araw sa ating lahat mga ka-agree all over the Philippines. Ngayong araw po, ito na po yung magiging episode segment natin. Paano ba tayo mag-aabono ng agricultural salt sa lakatan, pwede ba? At i-flash na rin po natin sa inyo yung mga comments dyan, good and bad comments, kasi may nag-comment dyan dami ko lang daw daldal, hindi naman daw pinapakita. Meron naman dyan nag-try po talaga gumanda yung saging. At mayroon naman dyan nagbigay ng konting payo. Maganda po kung ano ba yung magiging ano ba yung magiging natural na effect ng salt sa ating mga kasagingan. So kung yung tanong paano po natin ito i-apply sa ating lakatan, pwede po siya direct broadcast. Yun po, pwede siyang i-broadcast direct sa puno o sa palibot ng puno. Pwede rin pong magbutas ng 2 hanggang 3 sa paligid ng puno at saka talagang ilalagay sa butas kung talaga yan yung gusto natin gawin. Pwede po. At may nagtanong din na hindi na natin nakuha na tawag, hindi na natin yung comment niya na retrieve. Ang tanong din kaya kung pwede rin ba yung yung tubig dagat. Pwede rin po. Pero kung gaano karami, yan na rin yung sasagutin natin. Gaano kadami ba ang ilalagay natin sa bawat puno ng lakatan dito. Pwede po siya 50 to 100 grams po bawat puno. Pwede po ang ganun kadami. At yung mga previous lagi na tanong ilang beses ba? Sa akin po dito once or twice a year lang ako naglalagay ng asin sa lakatan. Depende sa inyo kung kung gusto nyo pang hanggang 3 times. Ano ba ang naging effect sa sa lakatan? Marami po siya talagang effect, marami po talaga. Lalong-lalo na po kung ang inyong lupa ay matagal nang hindi sinasaka, babalik po yan sa very alkaline. Yung saging po kasi minsan kailangan niya ng konting acid. So, ito yung nagbabalance ng acid content at ng alkaline content sa lupa, yung asin. Yun yung ginagawa. Pangalawa, ito po ay antifungal, antibacterial na klase ng substance na naglilinis sa lupa. Asin po. Ito ay nag-pre-preserve. Ito ay nag-pre-preserve din. Kaya ginagamit sa mga pagkain, nag-pre-preserve po siya. At redirect o nagpapaiwas sa mga masamang micro elements na pwedeng pumasok. So ibig sabihin po, pwede pa siyang panglinis kung talagang tutukan natin yung ganong pangyayari. Sa bunga ng saging po, nagpapasarap po talaga siya. Hindi ko nga alam kung bakit talaga ano yung scientific explanation doon, pero po talagang nagpapasarap po ng bunga ng saging yung asin. Nagbibigay po siya ng ng dagdag na kagandahan sa bunga, pampalaki, pampalusog, pampabigat po. Yun po yung nagiging experience natin at hindi po natin yan na-experience ng ilang araw lang, years na po. Ang ginagawa po natin ay nagta-trial and error po tayo. Hindi naman po tayo scientist, hindi naman po tayo chemist. Kaya yung ginagawa natin, nagta-trial and error po tayo at nag-o-observe po kung ano magiging effect nito sa ating tanim. So today po, ipapakita ko talaga sa inyo na nag-aabono tayo ng asin sa lakatan. Yun po. Baka sabihin niyo hindi asin ito, asin po. Asin na asin po siya.
table salt nga po siya eh. Pero yan nga, low grade po siya, kaya not for human consumption. Ayaw nyong maniwala, titikman po natin, baka sabihin nyo abono. Asin na asin po siya, maalat, na talagang natural na salt po siya. Ginagamit namin minsan pagkulang kami sa asin dito sa farm. Nilagay na namin sa mga salt lick ng ng goat. Kaya wag yung sabihin ito nga tawag fertilizer na abono, salt po talaga. Ito yung ginagamit sa nyog na pang-fertilize ng nyog. Sa nyog po, halos doble ang kapal ng laman ng nyog pag nag-fertilize po tayo dito ng asin sa nyog, at halos doble ang pagpaparami ng bunga sa nyog, at halos doble ang bigat ng kopra pag nag-kopra po tayo nito sa nyog, at mas gumaganda talaga yung itsura ng nyog kasi mas lalong tumataba yung nyog dahil dito. Kaya makikita po nyo pag malapit po sa dagat na mga nyog na talagang open space, at maganda yung pag-aalaga, napakarami po talaga ng bunga. Pero again, lahat ng sobra masama. Yun po, tanda natin. Pag sobra po, lagay natin ito sa lakatan, hindi na rin po maganda. So, sa observation po natin, yun po, once hanggang twice tayong naglalagay nito per year. Hanggang 100 grams lang yung nilagay natin. Kasi dati naglagay ako ng 200 grams. Imbis na gumanda, mayroon na rin pumangit. Kaya talagang siya dapat balance. Hindi naman natin alam talaga kung gaano kadami yung pinaka-balance. Pero yan po, nag-o-observe po tayo, nagta-trial and error po tayo. So gagawin natin, iabono po natin ito, i-apply po natin ito. Hindi natin kasi malapad-lapad po itong konti. Po natin, time lapse po natin, hindi kayo maboring. At saka pagkatapos ng mga ma-apply natin ito, ipapakita natin sa inyo na talagang nag-abono tayo ng asin sa ating lakatan. Sige po mga ka-agri. So, yun mga ka-agri. Lagay na tayo lahat dito hanggang dun sa taas. Hindi na natin pinahaba yung time lapse para po hindi kayo mabitin. Kasi baka sabihin nyo, ano lang tayo dito. Nagsasalita, nagdadal lang, walang katotohanan. Asin po talaga. Yan po, asin po talaga. Lahat ng puno natin dito. Nilagyan na natin ng asin for sure po. At yung bang puno ng nyug natin dito na malapit ay nag-fertilize na rin tayo ng salt. Gaya po dito sa puno ng nyug natin na malapit din dito. Naglagay po tayo halos mga 1/4 kilo mula dyan, at saka dyan marami yung nilagay natin. Yan po kasi sa nyug halos kalahating kilo kung pwede, mas maganda. So bawat puno po ng ating lakatan dito hanggang doon sa dulo, naka-fertilize na po lahat yan ng salt. Baka sabihin nyo urea yan, hindi po yan urea, salt po talaga yan. Tingnan nyo yung granulation nyo, iba po kasi yung granulation ng urea. Asin na asin po ito, parang table salt na rin po siya. Baka magtatanong kayo kung ano kasing asin. Kahit po table salt pwede, preferably po mas maganda yung yung agricultural salt kasi mas mura po siya kung binibenta na lang din. Pero kasi itong ginagamit natin po, not for sale po ito. Ito po ay galing po ng Department of Agriculture para po sa ating mga nyug talaga. Yan po, para talaga sa nyug natin. Yan po, dyan o. Pero kaso nga, kasi sumobra na rin ng konti, yung ating sako po ay pinertilize na natin sa ating lakatan dito, mula dito sa ilalim hanggang doon po sa itaas mga ka-agri. So, yung ating saging kasi mga 2 months from now pwede na itong magbunga. So mas maganda po nakaabang na yung ating asin para po sa kanilang pagbubunga. Ito sabihin mo para maliit pa lang pero 2 months from now mas masyadong malaki na itong saging na ito.
pwede nang magbunga talaga after 2 months from now. So ayan, hindi lang po tayo nagdadaldal at nagpapasalamat po talaga tayo sa mga nag-comment ng mga positive, kahit sa negative, salamat na rin bro. Huwag mo nang sabihin yung pangalan mo, andyan naman kasi sa ipa-flash ko na rin kasi dyan sa screen yung mga comment ninyo sa ayaw talaga maniwala na nag-fertilize po talaga tayo ng asin sa ating mga lakatan. Yan po, kasi itong lakatan area natin, dami na namang damo. Yan na naman yung next nating tatrabahuin siguro. Daming damo dami Yan. Pero yung mga damo po kasi hindi naman yan sila basta-basta kumakain ng asin. Kasi nitrogen talaga hanap ng damo. Pero ito po kasi sodium chloride po kasi itong ating asin. Mga ka-agri. Harap natin yung video. So yun po mga farmers, ka-agri, kalakatan all over the world. Talagang pong nag-fertilize po tayo ng asin sa ating mga lakatan dito, mga ka-agri. Ito po, asin po talaga. Asin na asin. Paghabi ka alat. So hindi na natin pasyadong pahabain yung ating video. Binigyan lang po natin ng justice yung ating pagpa-farming dito. Natutuong pong nag-fertilize po tayo ng asin sa ating mga lakatan. Anong edad ba yung, baka magtanong kayo, anong edad? Dapat po ay nasa mga 5 months na above po siya. Kahit may bunga na po, pwede pa rin magbigay ng asin. Pero mas maganda po yung wala pa sanang bunga para po makastore na talaga sa puno ng ating saging yung asin bago siya magbunga. Mas maganda po talaga. Yung ibang saging pwede ba? Lagyan pwede po. Latundan, saba, lahat po pwede. And mind you, sa ating observation po, yung paglalagay po ng asin sa ating puno ng lakatan ay halos napakataas ng percentage na hindi po pumapasok yung nematodes. So nakakaalam ng nematodes, kayo nang bahala. Pag may asin po, hindi po basta-basta pumapasok yung nematodes. Kasi may mga nematicide pong ginagamit yung ating ibang mga kaibigan. Kaya po ng mga Furadan. Yun po, mga Furadan. Yung mga granulated po yan. Malakas po yan. Pang nematodes po yan kasi So yung asin po nakakatulong po talaga. Kahit sa moko, kahit sa ibang mga bacterial disease sa ating mga sagingan po, nakakatulong po talaga yung asin. Hanggang sa muli po, Agritechnics TV po. Maraming salamat po. Masaya po tayo may ibahagi sa inyo. May mga maganda at pangit na mga comment pero accept po natin yan. Maraming salamat sa inyo. Sa iyo bro. Yan po hindi lang ako nagdadadal dito. Pinakita natin sa inyo. Hanggang sa muli, Agritechnics TV po. Mabuhay ka magsasakang Pilipino. Ayaw ko lang magkaroon ng kaaway bro. Okay lang. Lahat kaibigan dito sa pagsasaka mga ka-agri. Hanggang sa muli, God bless us all.